Okay, hello mga ka-farmer, magandang umaga, magandang araw, isang napakagandang araw talaga para sa atin mga ka-farmer. Dahil ngayon mag-update tayo sa ating pipino na 23 days na ngayon. At kahapon nakapag-abono na tayo uli. Dahil kasi ano na to, yung sprout niya lumalabas. Yan, palabas na yung sprout. So ang in-apply ko kahapon kasi dapat nung 18 days doon ako mag 1620 at saka urea para yung sprout niya mapabilis, kumbaga salubungin ba yung paglabas. Kaso yung pipino natin mga ka-farmer is late yung development dahil nga sa tindi ng init dito. Ngayon isang napakagandang araw kasi kahit papano inuulan na tayo. Kaya minumove ko yung pag-abono ng combination ng 1620 at urea sa 22 days para sa paglabas nitong mga sprout na to masalubong niya bubuelo. Kaya ayun, kahapon nakapag-abono na tayo. So aasahan natin na sa susunod na mga araw bubuelo na to. Sa edad ng mga 27 na to lalabas ang may bubuka na bulaklak kasi yun nga delay yung development niya dahil sa tindi ng init. Pero kahit pa paano dahil sa ginamit natin dito, lalo na yung soil conditioner natin, makapal yung dahon, hindi siya manipis. Yun. At ngayon mga ka-farmer, mag-i-spray ako, pero isa tong secret na element na ginagamit ko rin. Secret element pero i-reveal ko. Uri ito ng mga microbes mga ka-farmer para sa pagpapabilis ng development ng tanim natin, dahil isa siyang nitrogen fixing bacteria na tinatawag na Elisarium. At saka may may fungal control, yung nagko-control sa mga fungus, yung Mycovilla. Sila yung kumakain ng mga fungus. Hindi ko na lang sasabihin ang brand, pero ginagamit ko to sa saging para sa pag-control ng napaka tindi rin na sakit sa saging. Pero ngayon gagamitin ko dito sa pipino, lalo na dito kasi sa ganitong mga edad umpisa na ang pangalan nitong downy mildew. Hindi mo pa makikita yan, pero diyan na yon. Kaya mas mainam unahan natin. At saka bakterya naman itong ilalagay natin, mabubuhay yun sila at saka dadami. May makikita sila dyan na nandyan sa tanim kasi territorial tong klase ng mga microbes pag once na makapasok sila dyan sa tanim, dyan na mamamahay na yan sila dyan. At saka bawat may papasok na kalaban, kakainin nila yon. Yan ang kalamangan. At saka yung Elisarium, yung nitrogen, ginagawa niyang consumable sa tanim. Kasi ang nitrogen nasa 70, if hindi ako mali, nasa 78% ng hangin is nitrogen. Kaso kailangan pa ipaprocess yan, ipifix para mapakinabangan ng tanim. Magiging nitrate at ammonium. Okay, ito lang muna update natin mga ka-farmer. Mag-i-spray pa ako ng aking secret element na ginagamit. Secret pero na-reveal na. Yan yung Elisarium at saka Mycovilla na bacteria. Kung ano yung brand, iwan ko kung mayroon sa market.
Hindi ko alam, hindi ako sigurado kung nasa market ng mga agricultural supply. Sa pagkakaalam ko parang exclusive lang to sa gumagawa nito eh. May kamahalan kasi yung isang galon nasa 3,300. Pero napaka-importante nito mga kaparmer. At saka yung matagal mag-i-exist yung buhay ng taon-taon, mag-i-exist ang buhay ng mga bakterya na to mga kaparmer sa mapakikinabangan. Tapos kung madalas ka pa mag-a-apply, padami ng padami. Maliban sa kanila na nagmo-multiply, so mas dadami sila dyan sa lupa, mas protektado yung magiging tanim natin, at saka mas malulusog yung lupa, magiging healthy yung lupa. Okay, yun lang muna update natin mga kaparmer. 23 days old na yung pipino natin, hanggang hanggang biwang. Usual pag maganda yung panahon, 25 days may bubuka na bulaklak, pero ito sa expected ko nito nasa 27 na to makakapagpabuka ng bulaklak. 23 ngayon, mga 4 na araw, 4 hanggang 5 araw, so nasa 23 to 27 to 28 makapagpapabuka na to ng bulaklak. Okay, yun lang muna update natin mga kafarmer. Sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawang buhay, ngunit huwag lang pagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.